Magandang araw sa inyo mga bossing. Today, magpapabaksin ako. Lang, 1 week lang nung nagpa-schedule ako na vaccine. So, dahil may mga chine-check up na sakit sa akin, so madali lang na akong na-schedule ng pagbabaksin. So, today is the day na vaksinan ako. Dito ako sa vaccination site. Okay naman yung pakiramdam ko. Sabi nga dapat wag kabahan. At kung may mga sakit o high blood o anything, dapat stable yun. Wala kang sakit na nararamdaman, wala kang mga iniindang mga sakit ng katawan, o mataas yung blood pressure. So as of today, okay naman yung aking mga nararamdaman. Mababa lang yung aking blood pressure at hindi masakit ang aking katawan. So hindi din daw dapat kabahan. So okay naman yung aking pakiramdam, hindi naman ako kinakabahan. Actually, combine nga na medyo excited at may kunting kaba siguro dahil nga may mga report din na may mga side effect, pero mga sabi nila napakababa ng side effect kumpara sa benefit na may tutulong ito sa isang tao. So pakita ko sa inyo dito kung ano yung kalagayan ng vaccination site. Hindi katulad sa Pilipinas na sobrang dami. Dito sa Geneva, Switzerland ay pailan lang yung pinabaksinan nila at talagang inaayos nila yung pagbabaksin kung ilan lang yung tao at kung sino lang talaga yung naka-schedule, yun lang ang pupunta. At hindi pwede yung parang chance na magpapabaksin ka, na pupunta ka rito by any chance na baka walang dumating. So hintayin mo talaga dito yung time mo, yung day na schedule mo, kasi magpapadala talaga sila at magpapadala ng schedule at oras kung kailan ka mabaksinan. So ito yung mga ilan lang kami. So yan ang ginagawa nila dito mga bossing. Doon pa lang sa pintuan, kasi parang isang malaking waiting area, isang university na kung saan doon pa lang sa pinto ay kinokontrol na nila yung papasok. Kung nakalista doon sa mga naka-register na babaksinan, yun lang ang papapasukin. So hindi nakalista, hindi pa napapasok. Nakita ko sa inyo. Yun o. So sa pinto pa lang, makikita nyo sa pinto pa lang, yan, ay kinokontrol na nila kung sino yung papasok. Hindi basta-basta na kung gusto mo lang magpabaksin, gusto mo magpabaksin, pupunta ka. Hindi pwedeng ganon. Disiplinado yung ginagawa nila rito, at sana ganon din sa Pilipinas. Nangangailangan tayo ng vaccine doon, mas maganda na disiplinado pa rin. At kung may schedule, puntahan, at kung wala naman, maghintay. So nasa disiplina at kooperasyon lang lahat ng pagbabaksin para maging mas maayos. So mamaya ulit mga bossing, pagkatapos ko mabaksin ay i-message ko ulit kayo or tatawag ulit ako at magbibideo sa inyo. Maraming salamat. So ito na mga bossing, nandito na ako sa cubicle nila. Naghihintay ako ng pagbabaksin sa akin. Kung pinasok na ako dito sa loob, siguro magpahinga ng 5 minutes
para bumaba yung temperature, kasi normal yun na tumataas. Tapos yun, babaksinan na ako. Maayos yung vaccination site nila dito kasi may mga cubicle. Sige, mamaya ulit. So ito mga bossing, pasensya na, nawala ako kanina kasi pumasok na yung nurse at in-interview ako. So in just 2 minutes nabaksinan na ako. So yan, first dose. So after 1 o 2 weeks yata ay may message ulit sila sa akin kung kailan yung second dose ko. So mag-stay muna ako dito in 15 minutes dito sa cubicle at makikita ko ayan, 15 minutes nakasulat doon. So kapag tumunog yon yung buzzer 15 minutes, pwede na akong umalis para makita nga kung merong bad effect, side effect sa akin yung vaccine. So anyway, sinabi naman ng nurse na after na mabaksinan, medyo sasakit ang ulo, fever, sasakit yung katawan, pero inuman ko lang daw ng Dapagan. So yun, napakadali ng proseso rito, napakadali ng pagbabaksin, walang kahirap-hirap. Kahit sa pagpila hindi nahirapan kasi nasa atin na rin yun nasa atin na rin pahirapan natin yung sarili natin, diba? Bakit tayo pipila kung wala naman tayong nakuhang confirmation or di tayo nagpa-register, diba? Sa isang lugar, bigla na lang tayong pipila na hindi tayo naka-schedule na bibigyan ng vaccine sa araw na yon. O di pinahirapan nyo lang yung sarili nyo na pumila. O di ba? Ika nga yung naka-register, meron silang mataas ang porsyento nila na mabaksinan. O minsan nga yung kahit yung mga naka-register, di ba? Kapag naubos na yung vaccine, hindi na babaksinan. Paano pa kaya yung by chance lang na pupunta kayo doon at magpapabaksin, maghihintay kayo na baka merong umatras, umayaw na tao na babaksina sa araw na yon. So napakaliit ng chance na mabaksinan. So mas better talaga na mag-register, tapos hintayin yung araw na magme-message at papupuntahin doon sa vaccination site. Di ba mas magaang yon, mas madali, hindi natin pinahirapan yung sarili natin. Kasi dyan sa Pilipinas, ewan ko bakit natin pinahirapan yung sarili natin sa isang bagay na mahirap na nga, di ba? Mahirap na nga kumuha ng vaccine, tapos kundi pa yung vaccine na nakukuha, o kapag konti yung vaccine, ibig sabihin yung chance mo maliit din. Kaya mas maaga magpa-register na para nang sa ganon, pag dumating yung vaccine at may schedule, ay matapapadala ka ng schedule kung kailan ka mababaksinan. Depende kung nag-register ka, di ba? Hindi ka naman babaksinan kung hindi ka nag-register. So hindi ko itinataas itong Geneva, Switzerland dahil mas maganda rito, Europe dito. Yan, mas marami silang vaccine. Siguro isa yon. Pero nasa disiplina pa rin ng tao. Mas humihirap kasi ang kalagayan kung ang nagpapahirap yung disiplina ng tao. Ganyan. Kung mas disiplinadong tao, mas gagaang ang trabaho, yung sitwasyon, yung kalagayan ng isang tao, ng isang sitwasyon. Kaya magtulong-tulong lang tayo at darating din ang panahon na lahat or majority ng tao sa Pilipinas ay mababaksinan.
So ang ibinaksin pala sa akin ay Moderna. Sa ngayon 5 minutes ago ay okay pa naman ang pakiramdam ko, wala pang sumasakit sa akin. So nawa ay hindi magkaroon ng bad effect sa akin yung vaccine. So yan mga bossing, ingat kayo dyan at nawa magpa-register na rin kayo, at nang sa ganon pag dumating yung schedule nyo ay hindi na kayo mahirapan na pumila kasi may schedule na kayo eh. Bossing, tapos na akong magpahinga ng 15 minutes, so lalabas na tayo. Pakita ko sa inyo yung kanilang cubicle. Merci. Wow, good journey. So yun. So yun, kanilang cubicles. Kita nyo doon sa loob. So iba yung pasukan, iba yung labasan. Kaya para safe na hindi magkasalubong yung mga papasok at saka lalabas. So ayan, 15 minutes ago yung aking pakiramdam ay okay naman, wala namang, hindi pa ako siguro meron parang yung parang nahilo ng konti, pero hindi naman sumasakit yung ulo ko. Tapos wala pa namang sumasakit na katawan. So sa ngayon wala pa akong nararamdaman na any bad effect, unusual effect, maliban sa konting pagkahilo. Ayan. So yan, I expect na maging maayos at maganda, makatulong sa akin itong pagbabaksin ko. Sabi nga nila hindi naman ito talaga ibig sabihin na hindi ka na magkaka virus o hindi ka na mahawa ka pa rin. Ang lang hindi ka na talaga magiging severe yung case mo, or makaka-acquire ka pa rin ng virus pero wala nang gaanong epekto ito sa iyo. Ang mangyayari na lang para magiging carrier ka na lang, may papasa mo pa sa iba. Kaya nga sinasabi nila na kahit na nabaksinan ka na, magsuot ka pa rin ng mga mask at ng sumunod sa mga basic protocols. Bakit? Kasi para hindi mo maipasa sa iba. Kasi ang concern na natin dito hindi na yung sarili natin kapag nagpa-vaccine tayo. Ang concern na natin ay para na rin sa iba, para kung maging carrier man tayo at hindi na ito magkaroon ng epekto sa atin dahil sa vaccine, ay magiging carrier tayo, may papasa naman natin sa iba. So sa mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, yan, kung mayroon tayong pamilya at mahal natin sa buhay, mas maganda kung magpabaksin din sila. Kasi kung hindi, paring sila yung makakuha ng virus na nakuha natin, do hindi tayo nga magkakasakit na dahil sa vaccine, may papasa naman natin ito sa iba. So wag natin isipin na
na ang vaccine na ito yung parang pwede na nating gawin or pwede na nating hindi sundin yung mga basic protocols. Protection ito sa atin at mas malakas ang magiging protection nito kung susundin natin yung mga basic protocols na pinapagawa sa atin. So yan po mga bossing. So pauwi na ako at kita-kits ulit tayo mamaya. Mag-ingat po kayo and God bless. Magandang araw po, nandito na po tayo sa bahay. So yan po, nabaksinan na po ako sa kanang bahagi po ng aking pong braso. Yan. So ang itinuro po sa akin ay Moderna na vaccine. So magandang klase din po yun. Dito po sa Europe, dalawa po yung kanila pong itinuturo. Is either na Pfizer or Moderna. So ang napunta po sa akin ay yung Moderna. Pero hindi naman po ibig sabihin na pinamimilian na dahil hindi ka frontliner or hindi ka matanda or hindi po ganoon. Marami na pong nabaksinan po ng Pfizer po rito, iba't ibang ages, iba't ibang mga tao, ganyan. Kahit po mga may papel or Swiss nationals or kahit walang papel, wala pong problema rito, lahat po babaksinan. So ano ba yung naramdaman ko after kung mabaksinan? Ang naramdaman ko lamang po sa ngayon, wala naman po akong sakit ng ulo, wala sakit ng katawan, wala akong naramdaman na fever or any side effects maliban sa dito sa pinaksinan na yan, medyo mabigat. Tapos dun sa area, paligid ng area na binaksinan, medyo dun makilot ng konti. So yun lang. Pero sabi nila normal lang daw yung marakaramdam ng mga side effects. Dahil parang meaning daw nun ay umeepekto sa iyo yung gamot na binaksin kaysa naman po yung wala kang naramdaman na kahit ano. Yan, ibig sabihin parang walang epekto sa iyo yung gamot. So anyway, basta nabaksinan, yung katawan na lang siguro ang bahalang mag-react kung talagang malakas yung resistensya ng katawan. So ano ba ang preparations before and after ng vaccinations? So, una, before vaccination, kailangan po physically fit po tayo. Then, kung meron po tayong mga iba pong mga sakit na nararamdaman na naalala po natin, better po na magpa-check up po tayo at humingi ng advice sa doktor kung pwede po tayong magpa-vaccine. Pwede rin po tayong humingi ng health certificate para nang sa ganun, pagpunta po natin sa vaccination site, meron po tayong represent na katibayan doon sa mag-assist po sa atin na pwede po tayong mabaksinan. Then, second po, magpa-register. Tandaan nyo po na kung di po kayo nagpa-register, ay hindi po kayo mababaksinan. Kung ang purpose nyo po magpunta sa isang vaccination site para yung chance mabaksinan, pwede naman po yun. Kaya lang po, nasa huli po kayo. Second priority lamang po kayo kumpara po dun sa nagpa-register. Kasi po, depende po yun kung gaano karami po yung vaccines na ituturok sa araw na yon, or kung meron nag-cancel or wala, yun lamang po ang maituturok. Kaya po importante na magpa-register. Sa ganon po, maubos man po yung vaccines, at least po sa susunod na pagkakataon na may vaccine, ay kayo naman po yung mauuna na mabaksinan. Kasi po, mahirap na pumunta po ron, pipila, magugutom, mahirapan po sa kahihintay, tapos
magrereklamo pa kapag hindi po nabaksinan. Bakit po magrereklamo kung hindi naman po nagpa-register, di po ba? So, kailangan po magpa-register. So, pangatlo po, kung pupunta po sa vaccination site, magdala po ng payong para nang sa ganun po, umulan man o umaraw, ay hindi kayo aalis sa pwesto. Kung wala po kayo payong tapos umulan, sayang po yung pinila nyo kung aalis din po kayo ng pila. Then next po, pang-apat, siguraduhin po na busog po kayo or nakakain po kayo sa araw na yon bago kayo pumila. Upang sa ganon ay kahit po matagalan ang pila, lalo na po sa Pilipinas, hindi po kayo magugutom o hindi kayo aalis sa pila para kumain. I-prepare nyo po yung sarili nyo physically para po sa pagpila nyo po doon ay hindi rin po kayo mahirapan. Then, kung maaari po, sabi rin ng iba sa dito, yung ginawa ko rin po, uminom po ako ng parang kung sa atin po sa Pilipinas ay alaksan. Sa ganon, meron po panglaban yung katawan sa biglaang sakit ng katawan, sakit ng ulo, or sa fever, yon. Uminom noon bago po magpa-vaccine. Then, so, ganon. Yun yung before. After naman po ng vaccination. After vaccination po, so mag-i-stay po sa vaccination site ng at least 15 minutes para po ma-monitor lamang po kung meron po ba itong bad side effect na pwede pong mangyari sa ating pong katawan. Siguro yung magsuka or biglang mahimatay or biglang tumaas ang blood pressure, ganyan. So, may 15 minutes po para monitor. Tama-tama, nandun naman na sa vaccination site. Kung sakali magkaroon ng mga side effects, ay may mga nurses and doctors po na mag-a-assist po. Then, pag-uwi dito, yan, wag po natin po yung pagka-vaccine after 15 minutes or pagkadurok sa atin, ganyan. Wag po natin yung braso natin, wag natin yung hindi natin ikikilos, yung naka-freeze lang na ganyan. Ikilos po natin. Yan. Para po nang sa ganon, mas yung itinurok sa atin, mas dumaloy ng mas maayos. Then, hindi po ganun, ma-stuck sa isang parte lang yung itinurok. Dadaloy naman yan, pero mas mabilis po na dumaloy kung kikilos po natin yung braso po natin at hindi po gaano magiging mas masakit yung parte na kung saan ka tinurukan. Doon. Tapos, after 4 hours mula nung yung uminom ka ng alaksan, yan, pwede ka rin uminom ulit ng alaksan para po para ma-prevent nga na magkaroon ng pananakit ng katawan, trangkaso, pananakit ng ulo, ganyan. So, ganun din yung ginawa ko. So, kaya siguro wala akong gaano nararamdamin na sakit ng ulo, katawan o trangkaso dahil yun yung ginawa ko. So, ang pinaka-importante lamang po ay mayanda natin yung ating pong sarili at hindi po tayo kakabahan pag magpapabaksin na po tayo. Mahalaga po yun para po mai-ready yung lahat ng aspeto ng ating pong katawan, lalo na yung physically,
emotionally, yan, and mentally. Kanya doon kasi minsan nagkakaroon ng problema na masyado tumataas yung yung BP, yung blood pressure, kaya minsan hindi nababaksinan. Or kung masyado mataas yung BP, siguro maghihintay muna doon sa site ng at least 15 minutes para mapababa yung blood pressure. Pero kung hindi, maaari pong ma-cancel yung pagbabaksin po. So kasi kailangan po stable po yung ating pong blood pressure at iba pong mga sakit po natin, dapat po stable din at na maintain ng maayos through dun sa mga iniinom po natin na mga gamot. So yan po mga bossing, magpa-register na po kayo para po pag nagkaroon po ng vaccines, lalo na po ngayong June, kung dumating na yung mga in-order natin na mga vaccines dyan sa Pilipinas, ay maisama na po kayo sa mababaksinan. And wag po kayo matakot at wag na po kayo mamili, dahil po yung available na vaccine ay ang best vaccine po na makukuha nyo. Wag na pong mamili kasi lahat naman po ay makakatulong, lahat ng vaccines ay makakatulong po laban po sa COVID-19 virus. So ingat po kayong lahat at follow all basic safety protocols. Magandang araw po sa inyo lahat, and God bless. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.